Part 2 ng ating series, From Stress to Rest. Okay? So, meron pa ba sa mga katabi natin na mukhang parang hindi na nakakatulog sa sobrang stress? Yung parang mga 2 araw na, 3 araw nang hindi natutulog? Okay. So, from stress to rest. Okay. So, let's look at our verse. Tingnan natin yung ating verse na pagbabatayan ng ating pag-uusapan sa umagang ito, experiencing. We will be talking about experiencing God's rest. Okay? So, nung first Sunday, we talk about stress. Ngayon naman, we will talk about experiencing God's rest, no, dun sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi nangangahulugan na wala ng problema, hindi nangangahulugan na wala ng mga stress, pero kita na natin, no, yung tamang perspective about stress. Okay? So, Hebrews chapter 4, verse 1 hanggang 7. Sino sa inyo familiar sa Hebrews? Book of Hebrews? So, if you have read Hebrews, actually, nag-start to, no, yung entering God's rest dun sa chapter 3. Okay? Hebrews chapter 3. Doon, binanggit, no, yung experience ng Israel, ng bansang Israel, how God has promised them na magkaroon ng rest sa pamagitan ng pagdadala sa kanila dun sa land of Canaan. Kasi from Egypt, di ba, sila ay dadalhin. Alam naman natin kung ano yung nangyari sa kanila doon sa Egypt. Talagang stress na stress sila doon. Mga 24 hours, di ba? 24/7 talagang nagtatrabaho sila. Sila yung nagtayo ng mga pyramid doon sa Egypt. Kaya talagang stress na stress. Until God raised Moses, na-deliver sila at ang promise ng Panginoon sa kanila, dadalhin sila doon sa promised land. Di ba? But sad to say, yung generation na yon, no, na lumabas dun sa Egypt, wala ni isa man sa kanila, maliban kay Joshua at saka kay kanino? Sino? 2 lang di ba? Dun sa generation nila. Tapos yung younger generation na nakapasok dun sa promised land. No, si Joshua at saka si Caleb. Sila lang yung nakapasok. Even si Moses, hindi siya nakapasok. No? So, natatandaan natin yung kwento, di ba? So, chapter 3, binanggit doon, mga kapatid, kung papaanong yung mga Israelites who have been parang given the promise of rest ay hindi nakapasok o hindi nila na-experience yung promise of God's rest doon sa lugar na lupain ng Kanaan. Okay? So, ngayon, dito sa chapter 4, sinasabi niya, meron pang rest na ibinibigay ang Diyos for His people, the New Testament people of God. At ang tinutukoy doon ay tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya. So, with that background, mga kapatid, basahin po natin itong Hebrews chapter 4, verse 1 hanggang 7. Sabi niya, therefore, let us fear if while a promise remains of entering His rest, any one of you may seem to have come short of it. Sabi niya, merong promise of rest na binibigay ang Diyos para sa atin, pero pwedeng kagaya ng mga Israelites, hindi rin ninyo ma-experience to. Okay? For indeed, sabi niya, we have had good news preached to us, yung mabuting balita, just as they also. But the word they heard did not profit them because hindi raw nila napakinabangan, no, yung salita ng Diyos, yung pangako na ibinigay sa kanila, because it was not united by faith in those who heard. Hindi nila hinaluan ng pananampalataya yung salita ng Diyos na kanilang narinig. So parang merong yung principle of activation para ma-activate or ma-experience natin ano man yung promise ng God dun sa ating buhay, we need to parang sangkapan yun ng pananampalataya dun sa ating part. Okay? For we who have believed entered that rest, just as He has said, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although His works were finished from the foundation of the world. Verse 4, for He has said somewhere concerning the seventh day,
And God rested on the seventh day from all His works. And again in this passage, they shall not enter my rest. Therefore, since it remains for some to enter it, and those who formerly had good news preached to them failed to enter because of disobedience, He again fixes a certain day, today saying through David after so long a time, just as has been said before, today if you hear His voice, do not harden your hearts. So, binabanggit dyan, mga kapatid, merong dalawang rason kung bakit hindi nakapasok yung mga Israelites dun sa promise ng God of entering His rest. Number one ay yung doubt and unbelief, and then pangalawa, yung disobedience. So, yun yung dalawang rason, dalawang kadahilanan kung bakit hindi nakapasok yung unang mga tao na pinangakuan ng Diyos na pumasok dun sa kanyang kapahingahan. So, hindi nila na-experience yung God's rest dahil dun sa pag-aalinlangan, kawalan ng pananampalataya. Kasi hindi nila pinaniwalaan yung salita ng Diyos na naipangaral sa kanila. At pangalawa, they have disobeyed. Ang sabi nga ng dun sa chapter 3, tinukso nila ang Diyos dahil dun sa hindi nila pagsunod. So yun po yung reason, at naniniwala ko mga kapatid na yun din yung magiging reason kung bakit hindi natin mararanasan yung kapahingahan na ipinapangako ng Panginoon dun sa Matthew chapter 11 verse 28. Experiencing God's rest. Paano natin mararanasan yung kapahingahan or yung rest na ipinangako sa atin ng Panginoon na hindi naman naranasan ng mga sinaunang tao, yung mga Israelites, the people of God. So rest means, mga kapatid, freedom from whatever worries or disturbs you. Kalayaan daw dun sa mga bagay na nakakapagpasikip ng ating puso at saka ng ating mga isip, 'di ba? Yung mga worries. 'Di ba? Yung mga bagay na parang nangiistorbo doon sa ating kaisipan. Meron kang freedom doon sa mga bagay na 'yon. Ano ba yung mga bagay na nakakapag-worry sa inyo? Bayarin. Usually mga bayarin sa bahay, 'di ba? Sa kuryente, sa tubig, kababayad mo lang. Eto na naman. Kababayad ko lang Meron na naman Meralco bill. Kababayad ko lang ng tubig meron na naman. Walang katapusan di ba? So, yung mga bagay. And for certain, mga kapatid, di ba, nag-worry din tayo about our future. What will happen tomorrow, what will happen next week, etc. etc. Pero as Christians, mga kapatid, natututunan natin na trust sa Panginoon yung mga bagay na yan. Okay? So, yung mga bagay na dati nakakapagpabalisa sa atin, yun hindi na masyado. Kasi natututunan natin by faith kung paano ibigay sa Panginoon yung mga worries na yun. Tama ba? Kaya nga kahit 45, 50, 55, 60 years old ka na, mukha ka lang 30. Di ba? Kasi hindi ka nagiging pasas. Okay? Hanggang ngayon, ubas ka pa rin. Sariwa pa rin. Diba? Okay? Amen ba yun, mga kapatid? Tingnan nga natin yung katabi natin. Mukhang pasas ba o ubas? Blooming na blooming? Diba? Talaga mga blooming na blooming. Okay, so rest means to be inwardly quiet, composed, and peaceful. Meron kang kapayapaan. Amen? Meron kang kapayapaan kasi pinaniwalaan mo, inangkin mo yung isang redemptive name, yung promise ng Panginoon na siya yung iyong Jehovah Jireh, the Lord who provides. Siya yung iyong El Shaddai God, the God who is more than enough. Okay?
Napansin nyo, every time na nagpapakain si Jesus ng multitudes, nabasa niyo sa gospel, di ba? Pakain siya ng 3,000, 5,000. After niya magpakain doon, ano yung sinasabi niya doon sa mga alagad? Kulang pa ba? Ano, kulang ba? Meron ba siyang ganong tanong? Ano sinasabi niya after niyang pakainin? Ano sinasabi niya? Ipunin ninyo yung mga natira. Ibig sabihin, sobra. Kaya nga, hindi sinabing El Shaddai, God who is enough, kundi more than enough. Kasi pag sinabi mong enough, kung 100 yung kumain, 100 lang yon. Makakain lang lahat, tapos wala nang sobra. Pero since El Shaddai, God who is more than enough, higit pa dun sa kinakailangan yung pinoprovide niya. Amen? Kaya nga meron tayong mga kapatiran dito na tricycle driver. Kaya hindi na sila nagpapasada ng linggo kasi yung kita nila ng Biyernes at saka Sabado more than enough. Okay? Kasya para pang linggo. Kahit hanggang Lunes nga eh. Kasi more than enough. Amen ba yun? Okay. So, to enter God's rest means to be at peace with God. Okay? To enter, sabi niya, God's rest means to be at peace with God. To be at peace with God, mga kapatid, pinalaya ka na dun sa mga guilt. Di ba yung mga konsensya, guilty feelings because of sin. No? Meron kang peace with God. Kaya kinakanta natin, I am a friend of God. I am a friend of God. Di ba? At peace ka, meron kang peace. Okay? Wala na yung mga guilty feelings na likha ng kasalanan. Okay? Peace with God. To enter God's rest means to be at peace with God and to possess the perfect peace He gives. Sabi ni Jesus dun sa John chapter 14, my peace I give to you. It's the peace that the world cannot give. Diba? So yan daw yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanglibutan. Amen ba yun? Masaya ba kayo na meron kayong peace with God at peace of God? Amen. Okay. So yan yung God's rest na binabanggit dyan. So, to experience, mga kapatid, etong God's rest, bigyan lang natin ng meaning, parang acronym, yung word na rest. Mayroon pang mga pagkanon-ganon, parang patumba-tumba. Okay, experiencing God's rest. Okay? So, ano yung kinakailangan nating gawin para maranasan etong promise ng Panginoon na rest? Ready na kayo? Ready na? Kanina pa, Pastor, kanina pa kami ready. Okay. R stands for, siyempre, pinakauna, kinakailangan na mag-respond ka dun sa offer ng Diyos about God's rest. Tama? Kasi kahit anong offer niya, di ba, kahit anong bigay niya ng regalo sa iyo, kahit nga yung salvation, it's a gift. Tama? Ang kaligtasan, it's a gift. Pero libre. Ibig sabihin libre. Pero maraming mga tao, alam natin na they will not receive. Hindi nila tatanggapin yung gift na yon. For them, it's parang too good to be true. Kailangan ko lang manampalataya? Wala akong kinakailangan gawin? Hindi ko kinakailangan pagsumikapan, pagtrabahuan ng aking kaligtasan? Kaya nga rest eh. Di ba? Yung rest dun sa salvation, fini-free ka na ng Panginoon dun sa toil ng works. Okay? Hindi mo na siya kinakailangang paghirapan kasi meron nang naghirap para sa'yo. Sino yun?
Si Jesus. Siya yung naghirap in behalf, parang proxy. Di ba? Instead of us dying for our sins, si Jesus ang nag-pay. Instead of us going to hell, di ba? Pupunta sa hell, si Jesus ang nagpunta sa hell para bayaran yung penalty of sin. Amen ba yun? So we must respond. Para ma-experience natin, mga kapatid, etong rest na pinapangako ng Panginoon sa atin, kinakailangan nating tanggapin ito. Kinakailangan nating paniwalaan na ang Diyos inio-offer sa atin etong kapahingahan to, kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Amen ba yun? Okay, so sabi niya, Hebrews chapter 4, verse 1 to 3, gusto ko yung the Message translation kasi paraphrase at ang daling intindihin. For as long, sabi niya, then, as that promise of resting in Him pulls us onto God's goal for us, we need to be careful that we are not disqualified. We receive, sabi niya, we receive the same promises as those people in the wilderness. Same promise. But the promises, sabi niya, didn't do them a bit of good. Hindi nila napakinabangan. Walang naging parang kabutihang nadala yun para sa kanila. Because, anong sabi? They didn't receive the promises with faith. Di ba? So, ito yung offer, ini-offer ng Diyos sa atin, salvation, yung promise of rest, kahit pa parang it seems, parang sinasabi mo na too good to be true, you must believe it. Amen? You must believe it, tapos receive it para ma-experience mo siya dun sa iyong buhay. Amen ba yun? Gising pa kayo? Okay. So, it didn't do them a bit of good because they didn't receive the promises with faith. And then, verse 3, sabay-sabay nga nating basahin. If we believe, though, we'll experience that state of resting. It's a choice. Happiness is a choice. Di ba? Isang isang pagpapasya na tanging ikaw lang ang makagagawa. So sasabihin mo sa Lord, Lord, I choose to believe. Amen? Pinagpapasyahan ko ang ako ay maniwala, sumampalataya, mag-respond, tumugon. Okay? Tumugon ka dun sa imbitasyon ng Diyos. Sabi ng Diyos, He who is thirsty, come unto me and drink. I will give him of the water of life freely. So yun yung mga offer na ibinibigay sa atin ng Panginoon na kung saan kinakailangan nating mag-respond. Okay? Amen. Parang nung first time ninyo, nag-altar call yung pastor. Sino sa inyo ang gustong tanggapin ang kaligtasan na inio-offer ng Diyos? Pumunta po kayo dito sa harapan. Diba? So punta kayo sa harapan. Kahit mukha kayong ewan doon na nag-iiyak. Yung iba naman, hindi naman ganon. Okay? Kasi yung iba, hindi naman nag-offer ng altar call. Kahit dyan lang sa inyong upuan. Parang I don't want you to be embarrassed. Diba? Dyan lang sa upuan. God knows your heart. Hindi natin kinakailangan maging showy. Diba? Amen. So kung gusto ninyong ipakita yung inyong LOL. Ano yung LOL? LOL. Ha? Ano? Ha? Ano yung LOL? May bago na ngayon, di ba? May bago ng definition yun. May bago na. Yung LOL, laugh out loud, may bago na. Sa Christian, loving our Lord. Loving our Lord. LOL. So kapag naglagay ka dun sa dun sa, anong tawag dito? LOL. Ang ibig sabihin nun, loving our Lord.
Hashtag LOL. Loving our Lord. Amen? Amen ba yun? Okay. Saan na tayo? So, if we believe those, sabi niya, we'll experience that state of resting. Okay? So, ano yung number 1? R? R? R. Pero. Okay, R. Respond to God's offer of rest. Okay, punta tayo dun sa pangalawa. E. Ano kaya E? Ewan ko sa inyo. E. Tingnan niya, anong E? To experience God's rest. Para talagang na-enjoy natin yung God's rest. Anong kailangan? Tama, enjoy yan. Enjoy your relationship with God. Diba? Kasi kung hindi mo na-enjoy, mga kapatid, yung relationship mo sa God, diba? Sino sa inyo meron mga into relationships? Wala. Yung mga into relationships, di ba, enjoy nila yung kanilang relationship? Kahit nga yung mga pinag-uusapan, yung mga tinatawag nilang sweet nothings. Di ba? Wala naman eh. Di ba? Pero, enjoy na enjoy. Diba? Parang ano lang, di ba? So, na-enjoy yung relationship. So, ganun din, to experience God's rest, di ba? Kailangan, mga kapatid, na-enjoy natin yung ating relasyon sa Panginoon. Ang daming mga simbahan, alam niyo, what they got is religion. Kaya it's dull, boring. They're just doing the church, parang religious activity, and they're not being the church. Diba kasi yun, yung being, dun sa doing. Okay? Parang ano lang, parang, alam mo yun, simba, di ba? Tayo, upo. Amen. Peace be with you. Peace be with you. Di ba? So, hindi talaga na-enjoy yung relationship with God. Supposedly, may kanta eh, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of, ano pa ba? The love of Jesus. Sweet, ano na yun? Sweet and wonderful love. Diba? So, yung relationship natin kay Lord, supposedly, it gets sweeter and sweeter every day. Amen? Nagiging sweeter and sweeter siya every day. So, na-enjoy natin yung ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Hindi siya dull, hindi siya boring, hindi siya religion. It's a relationship. Meron nga akong nabasang quotation nung sabi niya, sabay-sabay nating basahin. Go. A relationship with God is the most important relationship you can have. Tama, mali? Na yung relationship daw with God, ito yung pinaka-importanting relationship na meron tayo. Of all the relationships that we have. Bakit? Kasi ito lang yung relationship na hindi matatapos eh. Yung relationship mo dun sa asawa mo, hanggang dito lang yan, sa earth. Di ba? Kasi kapag ano na yan, anong tawag dito, finish contract. Pag nag-finish contract na tayo, mga kapatid, dito sa tapos na rin yung relationship. Meron akong nakausap dati, sabi niya, Pastor, sabi niya, gusto ko pagdating dun sa langit, ang magiging asawa ko pa rin yung asawa ko. Napaka-sweet naman. Pero wala na kasing ganun sa langit eh. Di ba? Alam niyo bang wala nang asawa, anak dun sa heaven? Alam ba ninyo yon? Lahat magkakapatid na eh. Natatandaan ninyo, yung isang, nung parang gustong huliin si Jesus ng mga eskriba, mga pariseo, mga pilosopong tao. Sabi niya, ayon sa kasulatan ni Moses, kapag namatay etong asawa nito,
meron siyang parang, anong tawag nila doon? Kinsman Redeemer, ang tawag doon eh. Ang term na ginagamit, Kinsman Redeemer. Parang si Ruth, di ba? Si Ruth, di ba, namatay yung asawa niya, naging balo siya, tapos na-trace na itong si Boaz, siya ay parang malayong kamag-anak nung namatay na asawa ni Ruth. Kaya kinuha niya ngayon itong si Ruth, di ba, para maging asawa, para maging asawa. Doon, itong si Ruth, kapag tinrace mo, manggagaling sa kanya yung line ni Jesus, the seed of Messiah. Di ba? So kung wala si Ruth, mga kapatid, at hindi siya parang niredeem na itong si Boaz, wala, parang kulang. Merong patlang, no, doon sa seed line ng Messiah. So, merong nagtanong kay Jesus, kapag namatay etong anong to, sabi niya, di ba sinasabi ng kasulatan, kapag yung kanyang kapatid, yun yung kanyang magiging parang i-redeem siya. Kapag namatay niya naman yon, yung another, kung meron pa siyang kapatid, yun naman ang kanyang magiging asawa, parang papalit. Tapos, ang tanong kay Jesus, so, kung 5 yon, o kung ilan man yon na naging asawa niya, pagdating sa langit, sino sa kanilang magiging asawa niya? Sabi ni Jesus, paraphrasing, sabi ni Jesus, engot ka, hindi. Walang hindi nagsasalita ng ganun si Jesus. Sabi ni Jesus, hindi mo naintindihan ang kasulatan. Kasi sa langit, sabi niya, wala nang asawa, kundi lahat ay magkakapatid. Nabasa niyo yung portion na yon sa gospel. Di ba? So nasa gospel yon, no? So parang kinoconnect lang natin yung relationship natin sa Panginoon, it's unending, it's eternal. At nag-start yun, mga kapatid, nung tanggapin natin si Jesus Christ bilang ating Lord and Savior. At hindi na mapuputol yung relationship na yon. Amen ba? Amen? Yan yung pinaka-sweetest relationship. No, yung pinaka-importanting relationship that we could ever have in our life. Yung relasyon natin sa ating Panginoon. No? At mas nagiging sweeter yan. Mas nagiging matamis siya. Amen ba yun? So, dapat na-enjoy natin yung ating relationship sa Panginoon or else, talaga namang hindi natin mararanasan yung God's rest. Okay? Kaya sa church, mga kapatid, tandaan ninyo, ang inio-offer natin is not, religion. It's, relationship. Because it gets sweeter and sweeter, deeper and deeper every day. Amen? Okay. So, pangatlo, R, respond, E, enjoy, ano yung S? Para ma-experience natin yung God's rest. This is something to do dun sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Na in spite. Kasi every day, dun sa buhay natin, mga kapatid, merong mga troubles, merong mga pressures. Di ba? Ano yung ating magiging security, ano yung ating magiging anchor or angkla dun sa mga sigwa, dun sa mga unos ng buhay na ating kinakaharap, na kahit merong problema at wala kang pera, yun lagi kasunod na yun. Di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay, pag naka Jesus, laging may galak sa tuwina. S. Okay. S stands for you structure your life according to God's purpose. Di ba? It's not a one-time, kasi yung Christian life natin, it's an everyday walk with God. Na kung saan, nasan man tayo, whether in the church, in the workplace, at the home, hindi nawawala yung pagiging Kristiyano. Hindi natatanggal yung ating relasyon sa Panginoon. No? At pagdating mo na, dun sa anong tawag dito, yung katotohanan ng buhay na meron ka ng mga nararanasan, paano mo mararanasan yung God's rest? Saan mo iaangkla ang buhay mo? Kaya dito na pumapasok, mga kapatid, yung issue about obedience dun sa Word of God. Inaangkla mo ang buhay mo at iba't ibang, iba't ibang aspeto ng buhay mo dun sa mga
salita ng Diyos, yung mga layunin ng Panginoon para sa iyong buhay. You build your life dun sa purpose ng God sa buhay natin. Mabuti ba yung purpose ng Diyos para sa atin? Jeremiah 29:11, di ba? For all we know, napakaganda nun para sa atin. Okay? So, sabi ng verse, Acts 13:36, for David, after, he had, served the purpose of God in his own generation. He rest in peace. Fell asleep rest in peace. Namatay na siya. After, maserve niya yung purpose ng Diyos dun sa kanyang panahon, dun sa kanyang henerasyon. Di ba? And was laid among his fathers and underwent decay. So you build your life on God's purpose. Ano ibig sabihin nun? You question yourself, paano ba natin binibuild yung buhay natin on God's purpose? Tinatanong natin mga kapatid, ang Panginoon, kung ano yung layunin niya dun sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ano yung purpose ng Diyos para sa aking studies? Meron ba siyang purpose para dun sa ating studies? Gusto ba niya na bumagsak ka? Gusto ba niya na anong tawag dito? Sumampung taon ka na sa kolehiyo, hindi ka pa rin gumagraduate. Magna 9 years na sa college, hindi pa rin tapos. Yun ba, is that the will of God? Is that the purpose of God dun sa ating mga studies? Siyempre, hindi. Yun ang purpose ng Panginoon. So, alamin mo, merong mga promise ang God na sa kanyang salita in which dun mo ini-structure yung isang aspeto ng buhay mo sa iyong studies, sa iyong career. Ano yung purpose ng Diyos para sa aking career? Does God wants me to succeed dun sa aking career? Gusto mo ng Diyos na ako'y maging mahusay na IT? Okay? Gusto ba ng Diyos na ako'y maging mahusay na negosyante, broker, real estate, agent, secret agent, di ba? At kung ano-ano pa. Di ba? So ano yung purpose ng God? Meron lahat yan. Anong purpose ng Diyos para sa aking finances? And then as you understand, di ba, God's economy, ina-apply mo to dun sa buhay mo. Sa aking iba't ibang relationships, anong purpose ng Panginoon? Naintindihan po natin, you build your life on God's purpose. That's why it's necessary, mga kapatid, na dinidiscover natin yung purpose ng God dun sa iba't ibang aspeto ng ating mga buhay. Amen? Ito ba yung will ni Lord para sa akin? Basta yung mga ganon. Different relationships dun sa iba't ibang areas pa ng ating buhay. So you build your life on God's purpose. Amen ba yun? Naintindihan natin? You discover. Kaya nga nauna yung enjoy yung relationship. Lord, anong gusto mo? Okay ba siya para sa akin? Sabi ni Lord, hindi. Hindi, Lord, pwede na to. Wala na Wala ang Kristiyano sa church namin Pwede bang pangisda na lang ako sa kabilang ilog. Okay. Nasa yung mga ganun. So, pag sinabi ni Lord na, okay, so, just maintain yung relationship natin sa Panginoon. Amen ba yan, mga kapatid? Okay, so you build your life on God's purpose dun sa iba't ibang area ng ating buhay. That's why you discover it. Okay? Meron yan. Napakasagana ng Word of God. Okay? So, yun yung S. So, to experience God's rest, you respond to God's offer, you enjoy your relationship, you structure your life according to God's purpose. Ano yung T? Ha? Ano? Ano sabi niyo? Take time? You take time to wait upon the Lord.
Ano na yan medyo may progression yan So you respond, you receive, di ba? You enjoy, and then ini-structure mo yung buhay mo. And then, to experience God's rest, eto na yon. Thank Him. Sabay-sabay nga natin basahin. Thank Him for what He has done and will continually do for you. Di ba? May mga ginawa na siya at may mga patuloy pa siyang gagawin. Panginoon, salamat. Di ba? Nung 5 years ago, nung ako'y nandun sa dire straits, nandun ako dun sa pinakamababang, anong tawag dito? Pinakamababang kalagayan ng buhay, ganito ang ginawa mo sa akin. I remember that. Diba? Naalala ko dati, nakatira lang ako sa bahay ng Kalapate. Pero ngayon, sa bahay na ng Agila. Mas malaki na yun, di ba? Bahay ng Agila Di ba? So, ginawa mo yun para sa akin. Di ba? So, you thank the Lord for the things that He has done for you at kung ano pa yung mga bagay na gagawin niya para sa buhay mo. Laging meron kang, anong tawag doon, yung expectation doon sa mga bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Kasi kapag walang expectation, walang desire, nagiging parang, anong tawag doon, frigid, malamig na. Diba yung relasyon natin sa Panginoon. No? Parang wala nang gagawin si Lord sa buhay mo. Kaya humihinto ka na. So you thank Him for what He has done and will continually do for you. Hindi ko ginamit yung usually pag thank, diba, 1 Thessalonians 5:17, in everything give thanks. Common na yun Iba naman. Diba? Eto naman. Thank, pero ang gagamitin nating verse, lamentation. Ano sa Tagalog ang lamentation? Akala ko ba thank? Bakit panaghoy? Lamentation. Kasi, di ba, sa Lamentations, kaya lamentation siya, talaga namang tumatangis that time si Jeremiah. Ito nga lang yung parang positibong sinabi niya kasi that time, di ba, etong si Jeremiah, parang ang nararanasan nila, pulos doom, pulos gloom, sorrow and everything. Parang pulos mga ganun Pero, niremind niya yung sarili niya, kaya sabi niya, dun sa verse 21, this I recall to my mind. Parang, ang tawag dito, refresh, bring back into my memory. Di ba? This I recall to my mind, therefore, sabi niya, I have hope. The Lord's, basahin nga natin ng sabay-sabay, verse 22, the Lord's loving kindnesses indeed never cease, for His compassions never fail, they are new every morning, great is your faithfulness. Mga kapatid, eto pong pangakong ito, eto yung magtatawid sa atin. Mula dito sa ganitong sitwasyon, papunta doon sa kabilang sitwasyon. No, etong pangakong ito, yung magbibigay sa atin ng sigla, ng pag-asa, na anuman yung kakaharapin natin, at the end of the day, matutulog ka na, yung matutulog ka na, Lord, thank you. You are good. God is good. All the time. And all the time, God is good. God is faithful. His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithful. Lagi daw sariwa. Ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, hindi bilasa. Okay? Laging bago. Laging sariwa. Diba? Yun yung promise ng Panginoon sa atin. Amen ba yun? So rest mean respond. Diba? E, enjoy. S, structure, and then T, thank God. Dun sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating buhay. Dito po tayo magtatapos in conclusion. Sabay-sabay nga nating basahin. Ready? Go. Christ can make the rest of your days be the best of your days if He is the rest of your days. Parang redundant no? Pero ganyan talaga yan. No? Yung rest, yung natitirang araw ng buhay mo, eto yung masasabi mo na, eto yung best
These are the best of my days. Why? Kasi you have made Christ yung rest, yung kapahingahan ng iyong bawat araw. Entiendes? Naintindihan pa natin? No? So Christ can make the rest of your days be the best of your days if He is the rest, capital R. Kasi siya yung ating rest. He gives us rest. If He is the rest of your days. So bawat araw ng buhay natin, gawin nating kapahingahan si Kristo sa pamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala, pag-entrust sa Kanya lagi ng ating mga buhay. Lord, ano man yung aking kakaharapin, ang dami ko ng kinaharap, sinalba mo ako. Ngayon pa kaya? Napatunayan ko na kung gaano ninyo ako kamahal. Napatunayan ko na kung paano nyo ako niligtas. Napatunayan ko na kung paano hindi nyo ako pinabayaan, pinakain nyo ako kagaya ng pangako ninyo na kahit yung mga ibon, inyong pinapakain, how much more ako na inyong anak. Amen ba yun, mga kapatid? With that, na-experience po natin yung God's rest. Tayong lahat ay tumayo, manalangin. Palakpakan natin ng Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng tamang mensahe. Thank you, Lord. Salamat po, aming Diyos. Salamat po sa kapahingahan na bigay po ninyo sa amin, Panginoon. Lord, salamat na na-enjoy po namin yung relationship po namin sa inyo. Hindi nagiging dull, hindi nagiging boring yung aming mga buhay. Merong mga bagong karanasan po na ipinaparanas po kayo sa bawat isa sa amin, Lord God. At nagpapatunay lamang kung gaano po ninyo kami kamahal, kung gaano po pinapanatili po ninyong sariwa, laging bago, Panginoon, laging sweeter and sweeter every day, Lord God, yung love po ninyo para sa bawat isa sa amin. And we're so grateful, Lord God. Grateful po kami. Kung tutuusin, Panginoon, talagang kapag nagsimula po kami magpasalamat sa iyo, we will refresh our mind, iisipin namin kung ano yung mga bagay na ginawa po ninyo para sa amin. Lord, hindi po kami mauubusan ng time para magpasalamat sa inyo because there are so many things, Lord God, na ginawa po ninyo sa amin, starting dun sa aming salvation. Sa mga provision po ninyo, daily provision, Lord God, yung pagpapagaling po ninyo sa amin, Panginoon, Lord, yung pagbibigay po ninyo ng katagumpayan sa amin sa gitna ng mga problema, ng mga pagsubok. Lord, salamat po. Na-enjoy po namin ang aming mga buhay because of you, Lord God. At alam namin na ang aming future, ito ay secure na rin, Lord God. Sinecure na po ninyo. Alam namin, Panginoon, na yung buhay po namin dito sa mundo, it will come to an end. But yung buhay po namin dun sa eternity will just start, Lord God. Magsisimula pa lang, Panginoon, pagdating ng time na yun. So, ano pa yung pwede naming sabihin? Ano pa yung pwede naming hingin? Ano pa yung pwede po naming isipin na wala po kami since lahat naman ng bagay, Lord God, you have freely given to us, Lord God. That's why we just worship you. We just thank you, Lord God, and we just worship you, Lord, sa lahat ng mga bagay na ito na ginawa po ninyo sa aming buhay. Salamat po at ease, at rest, at peace po ang aming mga puso sa inyo. Sa inyong papuri aming Ama, sa pangalan ni Jesus, everyone say, Amen. Amen. From stress,